Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Pinoy Trending tungkol ito sa sino ang mas mahusay, mas magaling na chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi I think November 10, the other day, formal nang umupo ulit si Senator Lacson as Blue Ribbon Committee Chair, Laban Bawi. So ito, pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagkakatalaga kay Senate Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Habang nagdiriwang ang mga taga-suporta ni Lacson sa kanyang pagbabalik, ilang mga netizens ang naniniwala na mas maganda ang naging takbo ng nasabing committee sa ilalim ni Senator Rodante Marcoleta. So ito, survey. Tanong, sino ang maituturing nyo na best Blue Ribbon Chair sa kanilang dalawa? Okay, so anybody, basta mayroon kang account sa Facebook, boto ka dyan, kaisa lang. So ang gusto, mas magaling si Marcoleta, yan, heart. Si Lacson naman, like. So tingnan natin. Hindi mo ito madaya eh. 26,000 people ang nag-react. 19,000 nag-heart, namili. Bumoto kay Marcoleta na mas magaling, 6,000 lang kay Lacson. Yung iba tumatawa, yung iba gagalit, o iba-iba na. So, anong percentage nito? Estimate ko lang, mga 85% nagsasabi na mas magaling si Senator Marcoleta. Kung ako ang inyong tatanungin, talagang Marcoleta ako. Nung una, sinasabi ko ito palagi na believe ako kay Senator Lacson. Yung political career niya, unquestionable para sa akin. Maganda yung kanyang pinapakita, yung first 3 terms niya. Naka 18 years na siya eh. Kinaya pa nga niyang nilabanan ng isang presidente, yung panahon ng PGMA. Mga ini-expose niya noon na mga hindi magandang ginagawa ng first gentleman Arroyo. Kaya pinag-initan siya ng Arroyo administration, pinaisyuhan siya ng warrant of arrest, nagtago. And then panahon ng Aquino administration, lumabas siya at na-dismiss naman, napabaliwala yung kanyang warrant of arrest. So, saludo ako dito kay Senator Lacson. Kahit na nung pinalitan niya na si Senator Marcoleta, ako gustong gusto ko si Senator Marcoleta. Ang ganda yung kanyang direction. Tinutumbok niya talaga ang mastermind. Lawyer kasi. Alam niya yung... So, lawyer versus PNP General ang labanan ito eh. So, nung nag-take over si Lacson, okay lang sa akin. Kasi nga, maganda yung pinapakita ni Senator Lacson. Kaya lang, nagbago ang lahat nung lumabas si Gutesa. Hindi na yung dating Lacson ang nakikita ko. Iba na. Lalo na nung nag-resign siya. Kahina-hinala yung kanyang pagre-resign. Hindi yon ang tunay na Lacson na nakilala ko. At ngayon, bumalik na naman. So ngayon, sa totoo lang, wala na akong ganang manood sa Blue Ribbon Committee hearing na isasagawa pa. November 14 daw eh. I don't know sino yung very important witness niya. Ano kaya ang tutumbukin niya? Sana tutumbukin niya ang mastermind. Matutuwa ko niyan. Mag-observe lang ako. Kung tutumbukin niya ang mastermind, alam naman ng taong bayan sino yung mastermind. Alam na. It's just a matter of yung ituro sila na nagsimula na nga si Master Sergeant Orly Gutesa. Anong ginawa kay Gutesa? Pinaghinalaan, inimbestigahan. Pinaghinalaan na parang planted witness daw ni Marcoleta. To me, hindi ako kuwan doon. The best
Sang-ayon ako sa sinabi ni Senator Marcoleta na ang pinaka most credible na witness na humarap sa Blue Ribbon is si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, namurong problema si Lacson. Paano niya ipa-attend si Gutesa sa kanyang Blue Ribbon Committee hearing? Wala nang tiwala sa kanila. At I don't know kung itutuloy niya yung kanyang plano. Umaalma si Senator Marcoleta dahil naririnig daw niya yung subpoena para kay Gutesa idadaan sa opisina ni Senator Marcoleta. So, ako bang nagkustody kay Gutesa? Sabi naman ng ating Senator Marcoleta, inuutosan niya ang kapwa niya senador. Huwag niya akong subuhan. Parang iniinsulto niya ko. So talagang matindi na ang labanan nitong dalawa. Although, I believe na ang labanan nila trabaho lang. I believe yung personal, I don't know. At between dito, talagang Marcoleta ako. True and true. Magbasa tayo sa mga comments. Dan Albano, Survey can tell, Marcoleta. Naida Kapusan, si Marcoleta po, basta Blue Ribbon. Elizabeth Rolida, Marcoleta the best lawyer, siya na lahat, ibabasi sa rule of law. Jesse Alojado, Senator Marcoleta na, kasi di nangangapa. Lydia Pomperada, siyempre si Marcoleta. Jimmy Culiado, Marcoleta the best chair. Nery Jusay, abay, siyempre si Senator Marcoleta. So, hindi mo maluloko ang taong bayan ngayon dahil age of social media na, madaling makahanap ng impormasyon, hindi mo na makontrol ang narrative. Kaya mainstream media o ano pa yan, hindi nyo So, anong aasahan natin? Ako wala na akong aasahan. Lalo na ngayon, yung huling balita, lumabas na sa bansa si ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan. Lumabas na, pinayagan nila. Si Lacson mismo ang nagsiwalat na mayroong conflict of interest si Bunuan. Pinalabas. Lumabas si Bunuan, lumabas si Saldico. Baka mamaya, Romualdez, lumabas na rin. Yan. Goodbye, Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo.